Mahina pa yan, wala ba ilalakas yan? Ako nga. Pataray ako, duyan nyo ako. Oh my God! Oy! Sarap ng tulog ko. Morning. Yung ang tulog ko na meron ng higaan. Ganito yung height ko kapag nasa loob ako. Pwede naman na. Sumpa ako, ayan. Pwede na, no? Pakasave na tayo ng 700 to 1,200 na hotel ngayong gabi. Ayan. Saan ka pa? Juicy ka pa ba? Ba't kagagastos ng araw-araw na hotel kung ka-travel ka, diba? Morning. Kape tayo, kape tayo. Ngayong araw na to, may alis tayo kasama mga Katiil boys. Isasama nila ako sa lugar na hindi ko alam. Pero let's go, kalagarin tayo, let's go. Ngayong araw, masaya na malungkot. Dahil ito na ang uling araw ko pansamantala sa Katiil. Last day natin dito sa Katiil. Nag-aalaw yung excitement na babiyahin na ako mag-isa, pabalik. Tatawirin natin yung Mindanao, Visayas, Luzon na mag-isa. Tapos lulungkot din syempre. Kasi nakakalungkot din. Ganda kasi ng lugar. Gusto ko yung vibes nung lugar na to. Pero ganoon talaga. Kailangan kong masanay na dapat hindi ako hindi ako sobrang na-attach pa sa mga lugar. Hindi pwedeng mawala na hindi natin na-appreciate. Pero medyo luluwag-luwagin natin yung damdamin natin sa yung tipong parang ayaw mo na umalis. Kaya ang buhay natin nasa van. PA tayo, no permanent address. Pero masaya pa rin. Medyo malungkot lang, pero masaya. Yun lang ang medyo mahirap dito sa area nila Kulas. Though andito naman na lahat, maraming mga kainan, pero yung gasolina talaga, as in pinaka main na gasolina na malaki, wala. Kailangan pa pumunta ng Katiil. Si Watod ay umiilaw na yan. Kahit lagyan natin ng 2 litro yan, iilaw pa rin yan. Pupunta lang ako ng mismong Katiil sa poblasyon para magpa full tank ng gasolina, kasi bukas ay maaga tayong pupunta ng Davao City para wala ng hassle. Hey darling, can I tell you what's been on my mind?
Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Balik na ako sa Manila, boss. Ito bad lang. Ano pangalan mo, bro? Dinyo Abarca. Denyo? Dinyo Abarca. Full tank tayo. 70 plus. Diretso tayo Davao bukas. Palit na tayo ng gulong. Pasok na natin yung ano natin, yung gulong natin para makamenos tayo sa gasolina pabalik. Kasi nung pumunta kami dito ni Commander D, hati kami. Ngayon, uuwi ako ng mag-isa. Shoulder ko lahat yun. Pila, bro? 2462. 24. Full tank tayo. Balik na ako may Manila bukas. Gawas. Ay hindi. Ano nga Tagal sa Bisaya ang bukas? Ugma. Ang gawas mamaya mabalik na ako sa Davao sa Manila gawas. Ugma. Ay bigyan ko yung sticker. May sticker ako dito. Sige. Ayan, sabay yung sticker natin. Ito. May sticker ako. Bigyan na lang mga kaibigan ba dyan? Mga amigo. Salamat Shoutout G4 stickers stickers na baon natin dito sa Katiil Davao Oriental. Let's go. Uwi na tayo. Meron tayong lakad ngayong araw na to kasama mga Katiil boys. Magsisurf sila. Sige, thank you. Dagan salamat. Pupunta tayo ngayon ng Baganga. Parte pa rin ito ng Davao Oriental. Next town ng Katiil, na kung saan mas maraming magagandang pwedeng pasyalan dito. Kasama si Kulas, sasama kami ngayon sa lakad ng mga Katiil boys. Hindi naman tayo surfer, pero gusto ko silang makita na naglalaro at makabanding na rin bago tayo umalis. 3 sasakyan kami. Yung 2 ay mga mini camper fans din. Ay mga bro, dala niyo yung surfboard ko? Ando na? Kumar. Charot. Nasa Baganga na tayo. Iyak sila Bakit? Lucky! Iyak sila first Kumar went there. Kasi iniwan. Oo. Iyak Nervous ko. kami. Bakit? Kasi tumatayo sila dito while we're running. Ayun na, umiiyak ko. Bibili natin isda. Pag-surf tayo ngayon. Sila, hindi ka nagsisurf, di ba, Mai? Hindi ngayon. Swimming lang. Ba't ka umiiyak? Ito yung Red Rocket ni Kumar. Andito tayo ngayon sa Baganga para samahan natin yung mga Katiil boys, mga surfers ba. Sasama lang ako para makiki-join lang ba. Kasi last day na natin ngayon dito sa Davao Oriental. At syempre, kailangan natin, kahit paano, wala naman akong gagawin. Makikipag-banding muna ako sa kanila. Ay, namimiss ang daddy nila. Dogs of Katiil. Ano nga tawag dito bro? Sa leg nila? Collar. Leash. Leash ng pang surfing yung ginamit nila dito. Dog leash. Dog leash. Ganyan man ni siya og duwa manggod. Ano nga bang klase niya? Dala ni dog. Bro, ano nga bang klaseng relation kayong dalawa ni Anselmo? Anselmo? Love and hate. Love and hate relationship. Naalala ko si Tuwat, ganyan din kami. Yung minsan, yung gustong-gusto mo siya, tapos minsan nanggigigil sa kanya, tapos minsan naiinis ka sa kanya. Naiinis ka. Minsan bati kayo, tapos minsan magkaaway kayong dalawa. Parang ganyan. Meron din si Tuwat tsaka ako, ganun din. Kulit kasi nito Yan yung mukha niya, no? Bata pa 3 months bro, no? 4. 4? Yung pila niya. Namalengke muna kami para sa tanghalian namin. Chef John Day! Sagot ni Kulas ang lunch namin, pero gutom na kami. Kaya bumili na lang muna ako ng tinapay at coke para may pansapin lang sa mga tiyan namin. Mabalik ko, soft drinks, 1.5 tulo. Doon sa kabila. Kabila? Tinagalog ako. Ayos Kabalo ko mag-Tagalog. Alright. Pila tayo soft drinks. Magtara din pandikoko.
Nagpatikaw ka bro? Dito? Ito yung paborito. Dua. Kanan dili pagod tiya. Egg bread ayo. Sabi ni Bro John, dili pagod yung hindi daw pagod na tinapay. Dili pagod. Kasi ano siya, overnight. Nag-work overnight. Pagkatapos naming mamalengke, pina-experience sa akin ni Kulas yung Subaru niya. First time to drive a Subaru, let's go! Habang siya ay nagpapalipad ng drone. Pagdating sa dagat, luto agad. Happy birthday, Tiw-Tiw! Gusto ko sanang tumulong pero napakabilis ng galawan nila. May dala ko board bro. May dala ko board. Yeah oh. That's mine. Serve tayo. Serve natin lahat ng mga pagkain dito may pagniluto. Hindi, seryoso. What if naman no? Takti, di ba masyado akong trying hard nung pag... Kaya ko ba yun, Combs, Mars? Kasi kapag, siguro kahit basic lang. Kasi kapag may lakad na ganito ng mga barkada, walang mangyari sa akin. Magbabantay lang ako dito ng mga... Ano bro, laro na tayo bro? Let's go! Let's go! Board mo! Yan pala yung board ko. Di ba board mo? Ha? Ito yung board ko bro. Ingat bro ha! Galingan mo ha! Nag-drone shot kita. Sige! Apply mo yung mga tinuro ko sa'yo. Ganun ha? Mga ganun ha? Pagkatapos ikaw na yun ha? Okay. Video oy? Baso naman, si Baso. Baso na. What are you cooking bro? Liempo. Tempo. Si John D, chef yan. Yung iba, cook talaga sa mga restaurant kaya ganun sila kabilis magluto. May mga bata akong nakita naglalaro sa duyan. Mahina pa yan, wala pa ilalakas yan? Ay, Abel! Ay, galing nyo ha! Galing nyo! Oo nga! Oo nga! Di ako mapakali, gusto ko rin subukan. Ako nga! Pataray ako, iduyan nyo ako! Pwede, oh, video mo bro. Sige. Oh, sige ha. Kung kaya nyo, tapo na. Oh my God! Oy! Mangayaw ka mo? Dating na naman to. My God, grabe, napakaganda ng lugar. Diyos mio. Joke lang yung birthday kanina. Sa tingin nyo na merong kaming sineselebrate, wala. Ganito ang lifestyle nila dito sa Katili. Grabe, parang kung kailan nila trip, gagawin nila. Kung kailan may magandang alon, dun sila mag-surf mamaya eh. Eh ako, dito lang ako. Hindi naman ako mag-surf. So maliligo-ligo lang ako dito sa karagatan na to. Di ba? Napansin nyo, diba balanse ko tuloy yung buhay na meron ako sa Maynila. At every time na lumalabas ako ng syudad at napupunta ako sa mga lugar na ganito, parang buhay na buhay yung kaluluwa ko, yung pagkatao ko. Parang alam niyo yung feeling na alam mo kung saan ka talaga dapat, kung saan yung lugar na alam mong kampante ka, masaya ka, meron kang kapayapaan sa isipan, ang sarap makipagkwentuhan kahit sa mga bagong mga kaibigan. Parang kung pa-i-clean ko yung sinasabi ko,
Kaya ko mabuhay dito. Kaya ko magtagal dito. Napakagandang lugar. Dagat. Yeah. Buhay dagat. Sa loob ng isang oras, luto na ang lahat ng pagkain. Ready na para kumain ng lunch. Alam ko dia. What did we say? Happy birthday. Ready? 1 second. Happy birthday. Pagkatapos nila mag-surf, inubos na lang namin na maghapon sa pangpang ng dagat. Inantay naming lumubog ang araw. Take me. Now I'm ready and I'm calm. Nakipagkwentuhan na lang ako sa kanila para mas lalo ko pa sila makilala. At sa paglubog ng araw, umuwi akong nadagdagan na naman ng mga bagong kaibigan. Going home alone. I'm going home alone. Just take me away. Salasophile. Ang tawag sa taong mahal ang karagatan. Ang salitang Salasophile ay nagmula sa salitang Griego na thalassa. Ibig sabihin ay dagat at phile o philos. Isang tao o bagay na may pagkahilig sa isang tiyak na bagay. Ang dagat. Kung aalalahanin ko, hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang mabighani ng karagatan. Basta ang alam ko lang, kailangan kong tumapat sa dagat kapag kinakailangan. Ito na rin siguro ang paraan para makahinga at makapag-isip na maayos. Nagagawa kong kausapin ang dagat kahit mag-isa ako. Dahil ang dagat, palaging handang makinig sa anumang klase ng kwento mo. Saya, lungkot, o bigatin ng damdamin. Dagat ang kapahingaan ko. Hindi ako tumatakas sa totoong mundo. Dahil ito talaga ang mundo ko. Ito ang pagkatao ko. Maraming salamat, Katiil. Save me. Send a carpet, send a wave, send a memory to save.